Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin ito pong pag-amin, no, netong si VP Sara Duterte, no, tungkol po dyan sa mga recipient ng confidential funds mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At shoutouts na rin tayo sa mga followers natin dyan at sa mga subscribers natin. Maraming salamat sa inyong suporta. Okay, so kayo po ba mga kababayan, no, ano po ang inyong saloobin tungkol dito po sa mga recipient ng confidential funds ng OVP o ng Office of the Vice President mga kababayan, no? Dahil nga ang question, no, ay napaka-fictitious, no, o kakaiba, no, yung mga pangalan na nakasulat po diyan po sa listahan ng mga recipient ng confidential funds ng ating Vice President Sara Duterte. At isa nga po 'yan, no, sa kino-question mga kababayan pagdating po diyan sa impeachment ng ating Vice President Sara Duterte. Dapat po ba, no, na mas maipaliwanag niya ito, no, ng mas maayos mga kababayan? Okay, so yan ang ating alamin ngayon at ito nga yung balita na yan na kung saan, no, ay ipinaliwanag, no, ng ating Vice President Sara Duterte kung ano nga ba talaga, no, ang nilalaman o kung ano nga ba, no, yung mga tungkol diyan sa mga recipient ng confidential funds. Okay? So wag na natin patagalin 'to, umpisahan na natin mga babayan. Let's go. Iginiit ni Vice President Sara Duterte na ang paggamit ng fictitious names sa confidential funds ay para sa intelligence operations. Binigyang diin ni VP Duterte na hindi dapat agad paniwalaan ang lahat ng sinasabi sa House of Representatives. Okay. So sinasabi niya na yung pangalan po dito mga kababayan, no, netong mga recipient ng confidential funds ay para sa intelligence mga kababayan. Okay, so ibig sabihin, hindi pwedeng ilagay, no, yung totoong pangalan diyan po sa as recipient, no, ng confidential funds mga babayan. But then ang tanong po kasi, no, ng ating mga mambabatas, no, at sinasabi nga rin po mga babayan, no, na etong mga recipient na to mga wala pong mga records po mga babayan, no, sa Statistics Office, no? Diba? So yun yung question po diyan. Dapat daw po kasi sinasabi yan ng isang senador nga po, no, ang nagsabi na dapat merong may records yung mga yan. Okay, na ipapasa sa COA. Ibig sabihin mga babayan, kahit gumagamit yan ng mga aliases, no, dapat po, no, yung mga tao na yan may personal record, okay, na nakatabi. Para pagka kinailangan po o pagka na-question, kagaya niya na-question, no, may dokumento na ipapakita na eto yung mga tao na yan. No, dito po sa case ng mga recipient ng Office of the Vice President, mga babayan, no, ng confidential funds nila, ay wala pong ganong records, no, na ipinapakita. Yun po yung sinasabi. Yun yung kino-question. Di ba? Yung inaano nila, ang tinatanong nila, sino yung mga tao na yan? No, yung nag-receive na yan ng confidential funds. Okay? So, siguro, ang intensyon ng impeachment, mga babayan, kung sasagutin yan ng Office of the Vice President o ni VP Sara Duterte, kung sasagutin yung tungkol dyan sa issue na yan, no, ang gagawin siguro ng impeachment court ay i-present ninyo yung mga tao na yan. Kung sino yung mga nag-receive na yan ng confidential funds. No, siguro ganun ang dapat gawin nila. Okay? So tuloy natin 'to. Lalo na patungkol sa issue ng umano'y mga peking pangalan. But let me just say this, no, na I think it is wrong for everyone to pick up as truth or as a fact all the pronouncements of the members of the House of Representatives, particularly with the fictitious names, because there are rules in
intelligence operations. And you already heard some of intelligence people who work in intelligence say that aliases are often used in intelligence operations. Ipinaliwanag ng Vice Presidente na may mga sinusunod pagdating sa intelligence operations at karaniwan ng gumagamit ng mga alias o palayaw ang mga nagtatrabaho sa ganitong larangan. Pero tumanggi na si VP Duterte na magbigay pa ng mas detalyadong paliwanag hinggil sa intelligence operations at sinabing ang mga isyong ito ay mas maayos na tatalakayin pagdating ng impeachment trial. Ang tanong kasi mga babayan, no, kung tatalakayin po yan sa impeachment trial, bakit magpasa hanggang ngayon, hindi po natutuloy yung impeachment na yan? No, ganito, no, medyo magulo tong grupo nila VP Sara Duterte. Natatawa na lang ako. Alam niyo kung bakit ko nasabi yan. Kasi nga, sinasabi ni VP Sara, no, na handa siyang humarap sa impeachment court para masagot o malinis yung kanyang pangalan. Di ba? Sinasabi niya yun eh. Pero, anong nangyayari? Yung mga kakampi nilang mga senador, mga kababayan, ang ginagawa, hinaharang yung impeachment. You know, ito si Senator Bato de la Rosa. Ano yung gusto niyang gawin pagpasok ng ng 20th Congress, 'di ba? Kukwestiyonin niya daw kaagad yung authority, no, ng impeachment court. Kung dapat pa bang ituloy 'yan. No, yung impeachment na yan dahil tapos na nga yung 19th Congress. No, kung itutuloy pa ba yan sa 20th Congress. Yun yung unang-unang gagawin daw ni Senator Bato de la Rosa, mga kababayan. Diba? Taliwas yan doon sa sinasabi ni VP Sara na gusto niyang malinis yung kanyang pangalan. Diba ang gulo nila? Can be very well addressed during trial. So our lawyers are preparing for the trial and collecting pieces of evidence and gathering affidavits from witnesses that they will present during trial. We have an intelligence expert on our side, two actually, who will be our resource persons. Handa rin naman aniya siyang sagutin ang mga issue sa publiko sakaling hindi matuloy ang paglilitis ng impeachment court. Let us wait for the trial. And as I said yesterday, if there is no trial, then I will answer it publicly. I just want to wait what will happen to the articles of impeachment. Okay, so yan sinasabi niya dito mga babae. Sasagutin niya daw yung tungkol dyan sa confidential funds. Okay? Ang tanong kasi dito mga babae, bakit tumagal pa? No, bakit pinatagal pa? Bakit pinaabot pa sa ganitong sitwasyon? 'Di ba? Bakit hindi noon pa sinagot 'yan? No, bakit hindi sinagot 'yan sa Kongreso, sa Congress hearing? 'Di ba? Bakit hindi yan sinagot noon pa? Bakit kailangan umabot pa tayo sa impeachment? No? At yung impeachment, mukhang malabo na mangyari. No? Sabi nga nung ibang mga tao niyan, pero sabi nga ng mga eksperto, hindi po pwedeng hindi matuloy ang impeachment. Okay, so ang sinasabi dito ni VP Sara, matuloy o hindi yung impeachment, sasagutin ko yan. Okay, ang tanong kasi natin dyan, bakit pinatagal pa? Bakit hindi sinagot dati pa o noon pa? No, bakit hindi yan sinagot noon pa ni VP Sara Duterte? Anong meron? Di ba? Samantala, ikinatuwa at nagpasalamat din ang pangalawang Pangulo sa kanyang mga staff sa Office of the Vice President. Ito'y matapos muling makatanggap ng unmodified opinion mula sa Commission on Audit o COA sa ikatlong sunod na taon ang kanyang tanggapan. Well, it shows no, the transparency and accountability and the compliance of the Office of the Vice President with all the regulations required by law. So we are thankful for the hard work. I am thankful for the hard work of Office of the Vice President personnel. Gayunpaman, hindi na idinetalye ng pangalawang Pangulo kung saan gagamitin ng OVP ang karagdagang 170 million pesos na hiling para sa 2026 budget.
Mas mabuti aniya na ang bagong tagapagsalita ng OVP na si Attorney Ruth Castelo na ang tumalakay nito. Jed Meresina. Okay, so yan mga kababayan, no? So ito naman yung sagot ng Kongreso sa kanila. No, yun nga, sabi nga dito, no, why only now? No, BP Sara sa mga controversial na pangalan sa Confi Funds, mga alias lang sa Intel operations. Okay, so pakinggan natin no itong balita na to mga kababayan. Dahil sabi nga nila kagaya nga ng sabi ko rin, no, bakit ngayon lang? No, bakit ngayon lang yan sinagot? Okay, so ito yan mga kababayan. Mga alias lang sa Intel Operations ang mga kontrobersyal na pangalan sa Confi Funds ayon mismo kay VP Sara Duterte. Hirit naman ang prosekusyon. Bakit ngayon lang nagsalita ang vice? Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Diba? Mary Grace Piatos, Xiaomi 8, Miggy Mango at iba pa. Ilan lang ito sa mga kontrobersyal na pangalang nakalagay sa resibo na sinasabing tumanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President. Walang mga records sa Philippine Statistics Authority ang mga pangalang yan. Kaya naman ito sana ang gustong ipalinaw noon pang nakaraang taon ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Diba? Walang records mga babayan. Diba? Yun yung kino-question dun eh. No, gumamit ng aliases pero walang records. Okay? So sabi nga dapat may records 'yan. Hindi po pwedeng wala. Ipinapasa 'yan yung records ng mga tao na 'yan. May dokumento dapat 'yan. Okay? So ito wala. Di ba? So yun yung kino-question. Yun yung tinatanong. Bakit walang record yung mga tao na 'yan kahit aliases lang yung nakasulat diyan? Di ba? Kay Vice President Sara Duterte, pero nagmatigas siyang magpaliwanag o makipagtulungan sa House Inquiry. Pero habang nasa The Hague, Netherlands, inamin na ni VP Sara na mga alias nga ang mga pangalan yan na bahagi raw ng intelligence operations. Di ba? Umamin na siya na alias lang yung mga pangalan na yan. Di ba mga babayan? People who work in intelligence say that aliases are often used in intelligence operations. May dalawang intelligence experts daw ang bise na ihaharap sakaling matuloy ang impeachment trial. Let us wait for the trial. If there is no trial, then I will answer it publicly. Sagot naman dyan ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua, bakit ngayon lang nagpapaliwanag si VP Sara? Sana nung committee hearing, pinaliwanag na nila at hindi na humaba ng ganito yung yun na issue nga. tungkol sa confidential fund. So why only now? Isa ang issue sa paggasta ng confidential funds ni VP Sara sa 7 articles of impeachment na nakasampa laban sa kanya. Kaya hirit ni Chua, mas maganda kung umarangkada na ang impeachment trial para formal nang makasagot ang bise. Siguro mas maganda dyan, ituloy na po yung hearing nang malaman po natin kung sino po talaga nagsasabi na totoo. Nirerespeto naman daw ni Chua ang pahayag ni Senator Bato de la Rosa na kikwestiyonin nito ang jurisdiction issue sa pagbubukas ng 20th Congress. Pero nanindigan si Chua na ang Senado ay isang continuing body at may jurisdiksyon sa impeachment proceedings. Nauna na rin sinabi ni Senate President Jesus Escudero na nasa Senado pa rin ang jurisdiksyon ng impeachment proceedings. Nagbabalit. Okay, so yan mga babayan, no? Malinaw po yan. No, na ang kino-question po dyan, mga babayan, is yung mga tunay na pangalan ng mga aliases. No, at ang sinasabi nga dito, no, na bakit ngayon lang inamin netong si VP Sara Duterte yung tungkol po dyan. No, sa mga tao na yan, sa mga recipient na yan ng confidential funds. Okay, so ano sa palagay ninyo mga babayan? No, i-comment nyo lang po dyan sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? Okay, so kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.